Maaga pa lang nasa pwesto na si Leanne sa palengke. Tahimik ang paligid at ang ilang tindera ay nagsisimula palang mag-ayos ng paninda. Si Leanne naman ayos na ang lahat. Nakaayos na ang mga gulay, malinis ang lamesa at nakangiti lang siya habang hinihintay ang mga suki. Habang abala siya sa pag-aayos ng kangkong, may isang babae ang lumapit sa harapan niya. Agad niya itong napansin. Maputi, makinis, nakaayos ang buhok at naka-sunglasses pa. Parang galing sa isang aircon na lugar at napadpad lang sa palengke. Nakadress at may dala pang maliit na bag. Ang bango rin nito kahit nasa gitna ng mga amoy gulay. "Hi!" Bati ng babae. "Ikaw ba si Ate Leanne?" Napatingin si Leanne at medyo napakunot ang noo. "Opo, ako po yun." "Bakit po?" Ngumiti ang babae at tinanggal ang sunglasses. "Ako nga pala si Mrs. Chua." Hello po. Good morning." "Good morning din." "Ang ayos mo magtinda. Ang linis ng pwesto mo. Tsaka ang ayos sa mga gulay mo." Napangiti si Leanne. "Salamat po. Araw-araw ko na pong ginagawa. Kaya sanay na rin." Tinignan siya ng ginang. Parang tinitimbang. "Ilang taon ka na?" 22 po. "Dalaga ka pa?" "Opo." "Hindi ka nag-aaral?" "Tumigil po ako. Si mama po kasi nagkasakit noon, kaya ako muna tumulong sa bahay." Tumango si Mrs. Chua. "Ang bait mo naman, tsaka ang sipag. Pero alam mo, ang ganda mo ha? Parang hindi bagay dito sa palengke." Napatawa si Leanne, sabay kamot sa batok. "Sinasabi lang po ng iba, pero di ko po iniisip yan. Hindi, seryoso ako. Para kang artista." "May lahi ba kayo?" "Wala po. Siguro nakuha ko lang po sa papa kasi maputi rin siya." "Grabe, ang humble mo pa. May boyfriend ka?" Wala po." "Talaga? Bakit naman?" "Wala pong naniligaw. Baka natatakot kasi palengke lang ako." Biro niya. "Hay nako, ang dami mong hindi alam sa sarili mo. Maganda ka, maayos kang kausap, may charm ka. Alam mo, bagay ka sa ibang linya ng trabaho." "Anong trabaho po?" Tanong ni Leanne, naguguluhan pero nakikinig pa rin. "May business kasi ako. Hindi ko pa masabi lahat ngayon, pero may mga clients kami na naghahanap ng fresh faces. Baka pwede ka sumubok. Hindi kita pinipilit ha? Gusto ko lang malaman kung open ka." Bago pa siya makasagot, may lumapit na customer. "Day, magkano ang sitaw?" Ngumiti si Leanne kay Mrs. Chua. Pasensya na po ma'am ha. Asikasuhin ko lang siya." "Sige lang," sabi ng ginang. Mabilis sa tinimbang ni Leanne na sitaw. Inabot ang bayad, sinuklian, tapos bumalik agad kay Mrs. Chua. "Pasensya na po ulit." "Okay lang. Gusto ko lang naman talaga makilala ka. Ang bait mong kausap. Alam mo, bihira ako makatagpo ng ganyang aura. Iba ka." "Salamat po. Nakakatuwa naman po kayo." "May Facebook ka ba? Or kahit number mo? Hindi para kulitin ka ha? Baka lang gusto mong magtanong o mag-message kung sakaling interesado ka." "Meron po, pero hindi po ako palagi nag-online." "Okay lang, basta andun lang ako. Message mo lang ako kung gusto mong mapag-usapan pa yung opportunity." Tumango si Leanne. "Sige po, salamat po. Babalik ako minsan. Ingat ka palagi ha?" Sabi ni Mrs. Chua sabay ngiti ulit. "Ingat din po kayo." Pagkaalis si Mrs. Chua, nanatiling nakatayo si Leanne. Tahimik siyang habang pinapanood ang papalayong ginang. Parang ang dami niyang gustong itanong pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Umupo siya sa bangkito, hawak ang isang tali na sitaw. Tumingin siya sa paligid, bumalik sa pamilyar na amoy ng palengke.
Sa ingay ng tawaran, sa init ng araw na unti-unti nang tumataas. Pero iba ang pakiramdam niya. Parang biglang nagbukas ang isang pintuan. Hindi niya sigurado kung dapat pa niyang pasukin o hindi. Hindi niya rin alam kung seryoso si Mrs. Chua o kung isa lang itong pangkaraniwang pakilala. Pero sa tono ng boses ito at sa mga tingin, parang may kakaiba. Baka nga totoo, mahina niya sabi habang inaayos ulit ang paninda. Pero paano kung hindi? Hindi niya alam ang sagot, pero alam niyang babalik pa si Mrs. Chua. At kapag bumalik ito, kailangan niyang pag-isipan ng mabuti kung ano ang susunod niyang hakbang. Kasi baka hindi lang basta kwento ito sa palengke. Baka simula na ito ng pagbabagong hindi niyang inakala. Mainit na naman ang umaga sa palengke. Kahit hindi pa sumasapit ang 8:00, abala na ang mga tao. May mga mamimiling nagmamadali bago pumasok sa trabaho, may mga batang umiikot at namumulot ng mga nahulog na gulay, at may mga tindera at tindero na parang robot sa bilis ng kilos. Isa na roon si Leanne, abala sa pag-aasikaso ng mga suki. Nanay Luz, eto na po yung paborito niyong sitaw, yung mahaba-haba. Ngiti niya habang inaabot ang plastic. 3 bundles na to. Pero dagdagan ko na rin kasi. Ikaw yan? Aba, salamat iya. Napakabait mo talaga. Wala na akong ibang binibilhan ng gulay kundi sa'yo lang. Sagot na matanda habang abot ang bayad. Ngumiti lamang si Leanne at agad na inabot ang sukli. Tinignan niya sandali ang paligid. Marami-rami na ring ang tao, pero kontrolado pa naman. Mahilig siyang tignan ang galaw ng paligid. Doon niya nakikita kung kailan siya kailangan bumilis, kung kailan dapat magdagdag ng boses, o kung kailan pwedeng huminga sandali. Sa di kalayuan, nakaupo sa isang maliit na plastic chair si Mrs. Chua. Eleganting babae, maputi, mukhang alaga sa derma at maayos ang postura kahit nasa palengke. Naka-light pink blouse siya at beige na pantalon, bagay sa pagkabighani niya sa sarili. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang ngiti niya habang nakatingin kay Leanne. Hindi yung ngiting customer, may iba. Kinuha niya ang cellphone sa bag at agad na tinawagan ng anak niya. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya, si Isaya. Anak, punta ka dito sa palengke ngayon. Ha? Palengke? Ma, ano meron? Maipapakilala ko sa'yo. Kailangan mo rin naman lumabas, di ba? Tamang-tama. Mama, wait lang. Sino naman to? Baka naman isa na naman yan sa mga gusto mong iset up ako. Hindi ko sinabi yun, ha? Natatawang sagot ni Mrs. Chua. Pero seryoso to, Isaya. May nakita akong perfect distributor para sa bagong agri-supply project natin. Si Leanne, yung tinitignan ko ngayon. Tindera siya ng gulay dito. Fresh lahat ng paninda niya. Maayos kausap. At aminin ko na, maganda rin. Napatawa si Isaya. Ayan na naman tayo. Hindi ba pwedeng business lang? Business nga. Business na may potensyal. Sagot niya sabay tawa. Anyway, I want you to see for yourself. Hindi ako magpapatawag kung hindi worth it. Sige na, please, isuot mo yung white polo mo. Yung bagay sa'yo. Grabe ka. May outfit instructions pa talaga. Sabay tawa ni Isaya. Siyempre, ayoko mukha kang bagong gising sa harap niya. Okay. I'm getting ready na. Padala mo sa akin yung location. On it. Text mo ko kapag paalis ka na. Pagkababa ng tawag, hindi napigilang mapangiti si Mrs. Chua. Hindi lang siya excited sa ideya ng bagong distributor. Mas excited siya sa posibilidad na magustuhan ni Isaya si Leanne. Hindi niya alam kung instinto lang ba talaga ng isang ina o gut feel, pero pakiramdam niya may kakaiba sa dalagang yun. Samantala,
Patuloy lang si Leanne sa pagtitinda. Wala siyang kamalay-malay na may binabalak na pala si Mrs. Chua para sa kanya. Hindi siya sanay sa mga ganitong eksena. Palengke lang ang mundo niya at kontento na siya roon. Basta may kita, may ulam si nanay sa bahay at may pambayad sa kuryente. Okay na siya. Sa kabilang banda, mabilis na nagbihis si Isaiah. Malinis sa white polo, dark jeans at sneakers ang sinuot niya. Pinunasan ang salamin ng mata at kinuha ang tablet na kailangan niya for business. Habang nag-aayos, hindi niya maiwasang ngumiti. Mama talaga. Pero sige, let's see. Malay natin, baka maganda nga yung distributor na to. Paglabas niya ng kondo, sumakay agad siya sa kotse. Sinend na ni Mrs. Chua ang eksaktong lokasyon. Palengke na San Antonio. Medyo malayo, pero walang traffic sa daan, kaya tiyak mabilis lang ang biyahe. Habang bumabaybay sa kalsada, iniisip niya kung anong klaseng babae ba tong gusto ng nanay niya. Nabanggit niyang maganda, masipag at maayos kausap. Minsan kasi may pagka-exaggerated ang nanay niya kapag excited. Pero this time, iba ang dating ng tono nito. Parang totoo nga. Baka nga may potensya talaga tong Leanne na to. Bulong niya habang pinaaandar ang kotse. At sa palengke, wala pa rin kamalay-malay si Leanne na paparating na ang isang taong pwedeng baguhin ang takbo na simple niyang araw. O baka, pati na rin ang buong buhay niya. Pagkababa ni Isay ng kotse, agad niya sinara ang pinto at nag-straight walk papunta sa direksyon ng palengke. Nasa phone pa siya habang tinatanaw ang daan. Tinitignan kung tama ang pinasinan ni Mrs. Chua. Maingay at masikip ang lugar. Kupleto ang combo ng classic palengke vibes. Sa dulo daw ng block 2, left turn sa may nagbebenta ng walis. Bulong niya habang sumisingit sa pagitan ng mga tao. Pero bago pa man siya makaliko, may nakabangga siyang babae. Ay! Sorry po! Sabay yuko ng babae. Nahulog ang dala nitong basket ng gulay at nagkalat sa sahig ang kangkong, sitaw at ilang dahon ng pechay. Napayuko rin agad si Isaiah at tumulong. Shucks, sorry talaga. Hindi kita nakita. Nasa phone kasi ako. Mabilis siyang sabi habang pinupulot ang mga gulay. Ay, okay lang po. Ako rin, di ko napansin. Medyo madulas yung part na to. Sagot ng babae. Pagtingin ni Isay sa mukha ng nakabangga niya, napahinto siya saglit. Maliit ang mukha ng babae, makinis ang balat at sobrang linis tignan kahit medyo pawisan na. Maputi, pinkish ang pisngi kahit walang makeup at ang mata parang may sinasabi. Hindi siya makapagsalita agad. Simple lang ang suot nito. Plain na shirt at faded jeans. Rubber shoes na medyo maputik. Pero ang dating, parang hindi pang palengke. Parang leading lady sa isang indie film. Okay ka lang ba? Tanong ni Isaiah, pilit binabalik ang boses niya sa normal. Tumangulang ang babae at tinanggap ang plastic na mga pinulot niyang gulay. Oo naman, salamat po ah. Sigurado ka? Baka may nasaktan sa'yo. Wala po, as in, okay lang talaga. Thank you po ulit. Sagot nito sabay tipid ng ngiti. Muntik nang matulala si Isaiah. Ang ngiti ng babae, parang ang gaan sa dibdib. Parang may sariling liwanag. Miss, Pero bago pa man siya makapagtanong ng kahit ano, agad ang lumakad palayo ang babae. Parang nagmamadali. Bitbit ang basket niya at nakayuko habang sumisingit sa mga tao. Naiwan si Isaiah sa gitna ng daan. Hawak pa ang isang tangkay na sitaw na hindi niya naibalik. Ang bilis naman nun. Bulong niya. Napailing siya at napabuntong hininga. Di man lang ako nakapagtanong ng pangalan. Hindi niya maitindihan ang sarili. Isang simpleng banggaan lang naman yun, pero para may kung anong tumama sa loob niya. Hindi kilig, hindi rin infatuation, pero may kakaiba.
Dahil wala rin naman siya magagawa, nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad papunta sa lokasyon ng nanay niya. Habang naglalakad, paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa mga nagdaraan. Baka sakaling makita pa niya ulit yung babae. Pagdating niya sa pwesto ni Mrs. Chua, agad siyang sinalubong ng nanay niya na nakangiti. "Oh anak, finally! Akala ko hindi ka na darating." Bugad nito. Ma, sorry. May nakabangga kasi ako sa daan. Sagot niya habang hinahanap pa rin sa paligid ang babae. Ha? Okay ka lang ba? Tanong ni Mrs. Chua habang kinikindatan siya. Okay naman ako. Yung nakabangga actually. Pero, ma, ang ganda niya. Seryoso niyang sagot. Napatawa si Mrs. Chua. Aba, love at first sight bangga? Ma, seryoso. Ang ganda niya. Simpleng suot, pero parang model. Tapos ang bait pa. Kahit siya yung natapon ng gulay, siya pa yung nagsorry. Baka taga rito lang yun. Dami namang magagandang tindera dito. Sagot ni Mrs. Chua habang tinitignan ang mga gulay sa harap niya. Sana nga makasalubong ko ulit siya. Gusto ko siya makilala, ma. As in, yung legit na makilala. Ngumiti lang si Mrs. Chua at tumango. Baka naman yun pa ang distributor na sinasabi ko sa'yo. Napakunot noo si Isaya. Teka, tindera rin ba siya ng gulay? Hindi ko sure anak, pero kung meant kayo magkita ulit, malalaman mo rin kung sino siya. Natahimik si Isaya habang nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam niya. Hindi pa yun ang huling pagkikita nila. Habang nakaupo si Mrs. Chua sa gilid ng pwesto ni Leanne, panay ang kwentuhan nila ni Isaya tungkol sa plano nilang gulay supplier. Madalas siyang tumango habang kinakausap ang anak, pero pansin ni Isaya na panay din ang sulyap nito sa paligid, parang may inaabangan. Ma, sure ka ba dito mo gustong kumuha ng gulay for the project? Tanong ni Isaya habang pinapahid ang pawis sa leeg niya. Yes, anak. Iba ang quality ng gulay dito. Tsaka, gusto ko yung tindera. Masipag, maayos kausap. Feeling ko mapagkakatiwalaan. Okay. Kung sure ka, then game ako. Sakto naman sa di kalayuan ay paparating na si Leanne. Halatang pagod ito, bit-bit ang ilang bagong harvest sa gulay. Pawisan ang noo, pero kahit ganon, ang ganda pa rin niyang tignan. Sinalubong siya ng mainit na hangin habang palapit siya sa pwesto niya. Paglapit niya sa stall, napatingin siya agad kay Mrs. Chua. Nandito na pala si Ginang na kanina lang ay kausap niya. Pero mas nalaki ang mata niya nang mapansin ang binatang katabi nito. Ay, ang gwapo. Sa loob-loob niya, para slow motion ang lahat. Simple lang ang suot ng lalaki. White shirt at faded jeans, pero bakat ang porma sa katawan. Maputi, chinito, matangos ang ilong at yung labi, parang asarap titigan, pinkish at mamasa-masa. Biglang uminit ang pisngi ni Leanne. Napatingin din si Isay sa kanya at sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso niya. Siya yun, yung babae kanina. Ang tagal niyang iniisip kung makikita pa niya ulit at ngayon, nandito na ulit, sa harapan na. Leanne! Sakto! Kakadating mo lang. Bati ni Mrs. Chua na parang alam nang may spark sa pagitan ng dalawa. Napilitang ngumiti si Leanne kahit ang bilis ang tibok ng puso niya. Opo, pasensya na po. Galing lang po ako sa kabilang supplier. May pinikap lang po. Ngumiti si Mrs. Chua at tumango. No worries. By the way, I want you to meet my son. Isaya. Nagkatingin na sina Leanne at Isaya. Saglit na katahimikan, parang walang naririnig ang dalawa sa paligid. Wala ang sigawan ng tindera, ang tawanan ng mga bumibili o ang kalansing ng mga panininda. Ang tanging naririnig lang nila ay ang tunog ng puso nilang pareho. Hi, Sabing ngiti ni Isaya habang iniabot ang kamay.
Isaya nga pala. Layan po. Mahinhin niyang sagot habang tinanggap ang kamay ng binata. Mainit ang palad ni Isaya pero malambot ang hawak. Sapat para magpadala ng konting kilig sa katawan ni Layan. Teka lang ha, kunin ko lang yung proposal ko sa kotse. Sabi ni Mrs. Chua sabay lakad palayo. Iniwan ang dalawa. Tahimik sa loob ng ilang segundo. Pareho silang di alam kung anong uunahin, ang awkwardness o ang kilig. Ikaw pala yung nakabangga ko kanina. Sabay tingin ni Isaya kay Layan, parang nahihiyang ngumiti. Napatawa si Layan. Oo nga, ako nga yung di mo nabalikan ng sitaw. Napakamot sa batok si Isaya. Sorry talaga doon. Gusto ko sana humabol eh. Kaso, ang bilis mo maglakad. Napangiti si Layan. Hindi ako sanay makipag-usap sa di ko kilala eh. Medyo mailap ako minsan. Well, buti na lang ngayon magkakilala na tayo. Sagot ni Isaya habang nakatingin sa kanya. At least, may chance na siguro ako makabawi. Hindi nakasagot si Layan. Nakaramdam siya ng init sa mukha niya at agad siyang yumuko. Kunwari ay inayos ang ilang talbos ng kamote sa basket. Nagbalik si Mrs. Chua na may hawak na brown envelope. Oh, ayan na. Nako, parang ayaw ko nang guluhin kayong dalawa. Parang asay ng kwentuhan nyo. Nakatinginan ulit sina Isaya at Layan. Pareho silang napangiti. Tita, kayo po talaga. Natatawang sagot ni Layan. Anak, mukhang okay ka na dito ha. Baka dito mo na rin gustong tumambay palagi. Pwede rin. Sagot ni Isaya sabay kindat kay Layan. Napailing si Layan pero hindi na niya maitago ang ngiti. Sa loob-loob niya, hindi lang proposal ang dadating sa araw na to. May kung anong bago simula din na hindi niya inaasahan. Nakaupo ngayon si Mrs. Chua at si Isaya sa loob ng maliit pero maayos sa pwesto ni Layan. Simple lang ang lugar pero maaliwalas. May sariling CR, maliit na kusina at mesa na pwedeng kainan o tambayan. Kahit nasa palengke, parang nasa mini tambay ng isang coffee shop ang vibes. Ang neat naman dito. Pugad ni Isaya habang nililibot ang tingin ang paligid. Hindi halatang sa palengke tayo ah. Napangiti si Layan. Talaga? Thank you. Gusto ko kasi komportable yung pwesto ko. Kahit papaano, yung parang hindi lang basta tindahan. Well, you nailed it. Sagot ni Isaya na mangiti habang nakasandal sa upuan. Mukhang may taste ka rin sa aesthetics ah. Sabat ni Mrs. Chua. Bagay kayo. Nagkatinginan lang sina Layan at Isaya, sabay nagtawanan ng bahagya. Medyo awkward pero hindi nakakailang. Masaya lang. Pagkatapos ng konting kwentuhan, dumiretso na sila sa pakay. Layan, may gusto sana kaming i-offer sa'yo. Seryosong sabi ni Mrs. Chua habang nakatukod ang siko sa mesa. May bago kaming produkto sa kumpanya. Kailangan namin ng fresh vegetable supplier. And I thought of you. Napakunot ang noo ni Layan. Ako po? Tumango si Mrs. Chua. Yes. Consistent yung quality ng gulay mo. Malinis, fresh, and well-packaged. At mabenta rin. Nalaman ko sa suki mong si Ali Violi. Very reliable ka raw. Wow! Hindi ko po alam na may nag-o-observe pala. Sabi ni Layan, medyo naiilang pero flattered. Isaya leaned forward. We've been searching for a new distributor. Someone local. Someone na talagang may puso sa trabaho niya. And I think you fit. Natigila si Layan. Pressure naman po yan. Pero baka po kasi hindi ko kayanin. Hindi po ako ganun ka-big time. Baka madelay ko pa kayo. Mrs. Chua smiled warmly. Don't worry. You won't be alone.
May sistema na kami for transport and delivery. Kung anong kaya mo for now, dun tayo magsimula. It's a partnership. Sumingit si Isaiah. And we'll support you. Actually, kung kailangan mo na assistance sa pag-organize or inventory, I can help out. Wow! Hands-on ka pala, sir. Pabirong sagot ni Leanne. Isaya na lang. Sir agad? Biro nito sabay ngiti. Baka lalo ka tuloy mailang sa akin. Hindi naman. Sagot ni Leanne habang umiwas ng tingin. Pero medyo kinikilig ako ha. Isip niya. Pag-isipan mo muna. No pressure. Sabay-sabing muli ni Mrs. Chua. In the meantime, pwede makisnack? Gusto ko lang matikman ang famous sandwich ng Palengke Queen. Napatawa si Leanne. Naku, wala pong queen dito. Pero sige po, gawa ako. Saglit lang ha. Tumayo siya at dumiretso sa kusina. Habang nagtitimpla ng juice at naghahanda ng sandwich, naramdaman niyang may gumalaw sa gilid niya. Pagtingin niya, si Isaiah pala. Hawak nito ang tray ng mga baso. Need help? Tanong nito habang nakangiti. Uy! Gulat ako ah. Sambit ni Leanne. May teleportation powers ka ba? Ganyan ba ako kabilis? Natatawa si Isaiah. Ewan ko. Parang gusto ko lang tumulong. Baka kasi hindi mo na ako papakainin. Grabe ka? Pinagdududahan mo ko agad? Kunwaring tampo ni Leanne habang nagbubukas ng palaman. O siya, ikaw na lang mag-spread. Sa'yo na yung peanut butter. Sige, basta ako ang partner mo sa kitchen ha. Nakangiti si Isaiah habang sinisimulan na ang pag-spread ng palaman. Tahimik silang dalawa habang nag-aayos, pero masaya. Walang awkwardness, para matagal na silang magkakilala. Alam mo, Pugad ni Isaiah. hindi ko akalain na yung babae na bangga ko kanina, ikaw pala. Napatingin si Leanne. Hala! Ikaw pala yun? Yung tumulong magpulot ng gulay ko? Guilty. Natawa si Isaiah. Kanina pa kita iniisip. Tapos, biglang ikaw pala yung supplier ni Mama. Small world talaga. Sabi ni Leanne habang inilalagay ang mga sandwich sa plato. Sa totoo lang, medyo bad trip pa ako noon. Pero nang nakita kita, nawala agad yung inis ko. Gwapo ka kasi eh. Uy ha, na-flatter ako dun. Sagot ni Isaiah habang pasimpleng kinikilig. Ibig sabihin ba niyan, may chance ako? Napangiti lang si Leanne at umiwas ng tingin. Sandwich muna. Feelings later. Sabay silang nagtawanan. Pagbalik nila kay Mrs. Chua, dala ang tray ng juice at sandwich. Ngumiti lang ang ginang habang tinanggap ang baso. Sa loob-loob ni Mrs. Chua, gusto niyang magpasayaw ng fireworks. Perfect match. Sana lang hindi lang business deal ang maklose nila, kundi pati sa isa't isa. Pagkaabot nila ng tray kay Mrs. Chua, naupo ulit si Isaiah sa tapat ni Leanne, habang ang ina niya naman ay busy sa pagkuha ng litrato ng sandwich. Grabe, Leanne! Natatabang sabi ni Mrs. Chua. Kung hindi ko alam na sa palengke to, iisipin kong gawa to ng chef sa cafe. Thank you po, sagot ni Leanne habang napakamot sa ulo. Simple lang po yan. Wala akong pang gourmet. Simple, pero ang sarap. Sabi ni Isaiah na abala na sa unang kagat. Promise, kung di mo ako pinakain, baka hindi kita patawarin sa pagtakbo mo kanina. Napatawa si Leanne. Excuse me? Ikaw kaya yung nakabangga? Ako pa talaga ang may kasalanan? Okay, fine. Kunwaring napikon si Isaiah. 50-50 na lang. Pareho tayo may kasalanan. Pero ikaw na lang ang bumawi sa dessert. Dessert agad? Bulala si Leanne. Hindi pa nga tayo business partners? Nagpapa-dessert ka na?
Oh, teka lang. Sabat ni Mrs. Chua, sabay taas ang kilay. Parang napupunta na sa ibang topic ang meeting natin. Nagkatinginan ang dalawa, sabay silang natawa. Ayun nga pala, Layan. Balik seryoso ni Mrs. Chua. Kung okay na sa'yo yung term sa sinabi ko kanina, we can start small. Weekly delivery lang muna. Tapos scaling kung okay ang performance. Sandaling nag-isip si Layan. Ramdam niya yung kaba pero at the same time, excited siya. Hindi araw-araw may ganitong oportunidad. Sige po, subukan natin. Basta po, guide niyo lang ako ha? Of course. Sagot ni Isaya. Actually, gusto ko ring matutunan ang flow ng ganitong business. So, pwede ako sumama minsan pag mag-harvest ka or magda-deliver? Napatingin si Layan. Kita sa mukha niya ang pagdadalawang isip. Ikaw? Sa bundok? Why not? Ngumiti si Isaya. Wala akong allergy sa lupa kung yun ang iniisip mo. Mas gusto ko nga yung ganong simpleng buhay minsan. Napangiti si Layan. Mukhang hindi lang siya mukhang mabait. Totoong game siya. Okay, sige. Pero, bawal maarte ha? Biro niya. Challenge accepted. Sagot ni Isaya. Sasabayan pa kita magbitbit ng gulay. Makita mo lang. Napailing si Mrs. Chua. Pero halata sa mukha niya ang saya. Aba, parang may bonus na agad sa partnership na to. Hindi lang negosyo ang nabubuo, may chemistry pa. Mom, reklamo ni Isaya pero hindi niya maitago ang ngiti. Hindi pa nga kami umaabot dun. Hindi pa ngayon, sabay irap ni Mrs. Chua. Pero, malay natin, di ba? Napailing si Layan pero hindi niya maitago ang pamumula ng pisngi. Medyo kinikilig siya pero pinipigilan niya. Hindi siya sanay sa ganitong setup, lalo na at sanay siya sa simpleng buhay at trabaho lang ang focus. By the way, Layan, biglang sabat ni Isaya. Pwede ba kitang i-follow sa Instagram? Para, alam mo na, for business updates? Business updates talaga? Inis sa biro ni Layan. Sige na nga, search mo na lang. Lay Veggies PH. Agad kinuha ni Isaya ang phone niya at nag-search. Got it. Followed. Wow, ang dami mong followers ah. Mga suki lang din po. Tapos mga plantito-plantita. Mahilig din kasi ako mag-post sa mga urban gardening tips dati. Paliwanag ni Layan habang inaabot ang natirang sandwich. Cool! Alam mo bang matagal ko nang gustong subukan yan? Yung magtanim sa balcony ng kondo namin. Kaso, palagi nauubos ang ulan o araw. Baka maling soil o kulang sa sunlight. Sagot ni Layan na parang automatic na ang pagkaplantita mode. Send mo sa akin pics next time. Turuan kita. Deal. Masayang tugon ni Isaya. O, diba? May business partner na ako. May plan coach pa. Nagkatinginan ulit sila. At this time, hindi na lang simpleng tinginan yon. May kaunting kuryente na naramdaman si Layan. Yung tipong pakiramdam niya para silang character sa movie na biglang nagka-connection sa unang sulyap pa lang. Okay, kids? Sabat ni Mrs. Chua habang tumayo. I'll leave you two for a bit. Babalik lang ako sa sasakyan para kumuha ng folder ng mga documents natin. Para formal na tayo. Pagkaalis ng ginang, sabay silang natahimik. Alam mo, bulong ni Isaya. Hindi ko akalaing ganito magtatapos ang araw ko. Meeting turn something else. Same. Sagot ni Layan. Akala ko magtitinda lang ako ng repolyo buong araw. Hindi kasama ang pakilig. Sabay silang nagtawanan. Mas magaan na ang loob nila sa isa't isa. Parang matagal na silang magkaibigan. Pero sa ilalim ng tawa at kulitan, pareho silang may iniisip na pareho. Maybe
This is the start of something unexpected. Pagkapasok ni Leian sa bahay nila, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin galing sa maliit na electric fan sa may sala. Pawisan siya, pagod, pero hindi maipinta ang saya sa mukha niya. Ma? Grabe po talagang araw ko ngayon. Bugad niya habang inaalis ang sapatos at inaabot ang bag sa isang upuan. Sumilip mula sa kusina si Aling Myrna, hawak ang isang sandok at may apron pa sa bewang. Oh, ano meron? Bakit para may glow ka kahit hulas na hulas ka? Ma, kwento ko habang kumakain tayo. Gutom na rin ako. Sagot niya sabay punta sa kusina. Hindi na siya naghintay pa. Binuksan ng kaldero at naamoy agad ang paborito niyang ginisang munggo. Kumuha ng isang platong kanin at nilagyan ng ulam, tapos naupo na sa mesa. Dali ma, sabayan mo ako. Yaya niya habang nagsisimula ng kumain. Sumunod naman si Aling Myrna. O siya, sige. Kwento na. Ano meron? Habang umunguya ng kanin, sinimulan na ni Leian ang istorya. Ma, naalala niyo yung ginang na lumapit sa akin nung isang araw? Si Mrs. Chua? Oo, yung mukhang mayaman, maputi, mabango. Yun nga po, bumalik siya kanina, pero hindi lang basta daldalan ulit. May business offer siya, ma. Gusto nila akong gawing supplier ng gulay para sa bago nilang product. Napakunot ang noo ni Aling Myrna. Supplier? Anak, seryoso ba to? Baka budol ha? Hindi ma, may mga dokumento, may proposal, may agreement form pa. Legit na legit. Sila po ang may-ari ng isang kilalang local food company. At alam nyo, sinong kasama niya kanina? Ngingiti-ngiti si Leian. Sino? Yung anak niya. Si Isaya. Ma, ang gwapo. Napahinto si Aling Myrna sa subo at napangiti. Aba, hindi ko ine-expect na may love angle to. Ma naman, hindi ko naman sinabing love agad. Pero, ewan ko, ang bait niya. Sobrang gentleman. Tumulong pa sa akin mag-prepare na magmerienda. Tapos ang bango, ang linis. Parang hindi mo akalain na involved sa negosyo ng gulay. Kunot noo pero halatang natutuwa si Aling Myrna. Ano? Pumayag ka na ba sa offer? Medyo nag-alinlangan si Leian saglit bago sumagot. Pumirma ako sa initial agreement. Hindi pa final yung buong deal. Trial muna. Pero mukhang okay naman lahat ng terms. Ang laki rin po ng offer. Parang ang hirap tanggihan. Tumango si Aling Myrna habang tumitingin sa mata ng anak. Anak, kung sa tingin mo ay kaya mo at gusto mo talaga, go. Nasa siguraduhin mong hindi ka maloloko. At wag mong masyadong pagbigyan ng puso, ha? Baka mamaya hindi lang negosyo ang mapasukan mo, kundi heartbreak. Grabe ma, sabay tawa ni Leian. Hindi ko po nga siya kilala ng maayos. Tapos naisip ko lang siya habang binabasa ko yung kontra kanina. And then, ewan ko, napangiti lang ako bigla. Ganyan talaga. Kapag ang ngiti mo ay hindi dahil sa offer, kundi sa taong nag-abot ng offer. Ibang usapan na yan. Sabay tawa ni Aling Myrna. Pagkatapos kumain, si Leian na ang nagligpit ng pinagkainan. Habang naguhugas ang pinggan, hindi niya maiwas sa mapangiti ulit. Naiisip niya yung eksena sa kusina kanina habang katabi si Isaya. Ang lapit niya. Ang bait ng boses. Parang ang gaan lang niyang kasama. Makalipas ang ilang minuto, umakyat na siya sa kwarto. Naupo siya sa kama at agad kinuha ang sobre ng papeles mula sa bag. Isa-isang binuklat ang laman, binasa ulit ang mga terms and conditions. Parang gustong siguraduhin totoo nga ang lahat na nangyari. Habang tinititigan niya ang papel kung saan magkatabi ang pirma niya at ang kay Isaya,
Bigla siyang natigilan. Napangiti siya habang kinikilala sa isip ang pirma ng binata. Isaiah Chua. Ang lakas ng dating, kahit pirma pa lang. Naalala niya bigla yung simpleng pakikisama nito sa kanya. Wala yung ere ng mayaman. Hindi siya tinrato na parang palengkera lang. Sa halip, parang pantay sila. Naramdaman niya yun. Desk, bakit ko ba siya iniisip? Bulong niya sa sarili. Pero kahit anong pilit niya, hindi mawala sa isip niya ang ngiti ni Isaiah. Yung mata nitong parang nangungusap. Yung boses itong mababa pero nakaka-relax. Tumayo siya, nilagay ang mga papeles sa drawer at sinara ito. Humiga siya sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot. Naka-off na ang ilaw pero bukas pa rin ang cellphone niya. Napatingin siya sa screen. Walang message, walang tawag. Pero gusto niya sana may good night text lang mula sa kung sino. Siguro, kung magkaibigan na kami ni Isaiah, baka nag-uusap na kami ngayon. Good night, Isaiah. Pabulong niya sabi habang pinipikit ang mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, natulog siyang may ngiti sa labi at may kakaibang kilig sa puso. Kinabukasan, maagang gumising si Leanne. Maaliwalas ang umaga at parang ang gaan ng pakiramdam niya. Nakangiti pa siya habang nag-aayos ang paninda. Pero pagdating niya sa palengke, agad siyang napatigil sa paglalakad. Bakit parang may concert? Bulong niya sa sarili habang unti-unting lumalapit sa pwesto niya. Paglingon niya, nagulat siya sa eksenang bumungad sa kanya. Ang daming babae sa harap ng pwesto niya. Lahat may hawak na cellphone, may iba pang nanginginig habang nakavideo. Ang iba, halos mapatili na sa kilig. Ano to? May artista ba? Tanong niya habang kumukunot ang noo. Pero, na makasingit siya sa gitna ng crowd, doon niya nakita ang dahilan ng kaguluhan. Si Isaiah. Naupo ito sa bangkito sa harap ng pwesto niya. Suot lang ang simpleng gray na sando. Kupas na denim shorts, Crocs at dark shades. Pero kahit gaano kasimple ang suot nito, iba talaga ang dating. Parang hindi bagay sa palengke, pero ang lakas ng hatak. Parang scene sa isang rom-com kung saan yung leading man biglang nasa tapat mo. Chill lang, pero devastatingly gwapo. Grabe ka, Isaiah Chua. Bulong ni Leanne habang natatawa sa sarili. Parang naramdaman ni Isaiah na nandoon siya. Dahil bigla itong tumingin sa kaliwa, inangat ang shades at ngumiti. Nandito na pala yung hinihintay ko. Sabi nito habang tumayo, pinagpagpa ang likod ng shorts niya. Akala ko hindi ka na dadating eh. Napasinghap si Leanne. Hinihintay? Ako? Pwesto ko to. Bakit naman hindi ako dadating? Sagot niya habang sinusubukang itago ang ngiting gustong kumawala. Tinawanan lang siya ni Isaiah. Tama nga naman. Pero ang tagal mo. Ang dami ko tuloy naging fans. Napatingin si Leanne sa mga babae sa paligid na hindi pa rin tumitigas sa pagpicture. May narinig pa siyang isa na bumulong. Grabe! Angat naman ng boyfriend niya! Napasingkit siya ng mata. Boyfriend agad? Bulong niya. Hindi niyo lang alam kung gaano ka-choosy ang pagdating sa akin. Bulong niya, ngunit narinig naman ito ni Leanne. Uy, ano yung sinasabi mo? Tanong ni Isaiah habang sumusunod sa kanya sa loob ng pwesto. Wala. Sabi kindat ni Leanne. Pagkatapos ng buksan ang tindahan at maayos ang ilan sa mga paninda, tumingin siya kay Isaiah. So, ano sadya mo dito? Wala si tita ngayon, di ba? Wala. Ako ang pinadala niya. Sabi niya, bantayan daw kita eh. Di ayun, sineryoso ko. Sabay ngiti uli ni Isaiah. Ganun ba? Umupo si Leanne saglit, sabay tingin sa kanya. Kung ganun, tulungan mo ko. Sure. Anong kailangan?
Napangiti si Layan. Kunin mo yung 5 sako ng gulay doon sa storage sa labas ng palengke. Ayun no, sabay turo sa medyo malayong bahagi ng kalye. Dadalhin dito. 5 sako? Medyo umangat ang kiling ni Isaya. Bibigyan mo ba ako ng medalya pagkatapos? Depende. Kung mabubuhat mo ng hindi hinihingal. Sagot ni Layan. Ngayon ay nakangiti na parang bata. May kalokohang naiisip. Naguluhan siya na biglang tumayo si Isaya. Inangat ang laylay na sando nito at nag-unat. Wow! Halos mapasigaw ang mga babae sa paligid. Okay. Challenge accepted. Sagot nito. Ha? Seryoso ka? Tumango si Isaya. Tinanggal ang shades at iniwan ito sa maliit na lamesang kahoy. Oo naman. Diba sabi mo, tulungan kita? Bago pa makasagot si Layan, naglakad na si Isaya papunta sa storage area. Grabe, hindi ko akalaing gagawin niya. Bulong niya sa sarili. At habang pinapanood niyang palayo ang binata, napansin niya ang matipuno nitong likod, ang balingkinitang katawan na kahit sa simpleng suot ay lutang na lutang ang hubog. Ang unfair mo naman sa kapwa lalaki, Isaya. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na si Isaya bitbit ang unang 2 sako. Nako, parang hindi ka pawisan na. Biro niya habang kinukuha ang isa. Hindi naman mabigat. Ikaw na siguro mahina. Pangaasar nito. Hala siya. Sabay tawa ni Layan. Gusto mong ikumpara natin yung muscle natin? Wag na. Ayaw ko ma-insecure ka. Sabay wink ni Isaya. Napailing nala si Layan pero halata sa mukha niyang kinikilig siya. Hindi nga alam kung dahil ba sa tulong nito o dahil sa mga pa-cute at effortless na banat ni Isaya. Pero isa lang ang alam niya. Masaya siya. Pagkatapos ng ilang hakot, sabay silang naupo sa pangkito sa tabi ng tindahan. Salamat ha. Hindi ko ine-expect na tutulungan mo talaga ako, sabi ni Layan habang pinapahid ang pawis sa noo. Bakit? Akala mo hanggang papogi lang ako? Medyo. Sabay tawa. Wow! Ang baba naman ang tingin mo sa akin. Kunwaring tampo ni Isaya. Joke lang no? Pero seryoso. Thank you. Hindi ko alam kung ano meron sa'yo, pero ang gaan mong kasama. Tumingin si Isaya sa kanya, mas seryoso na ngayon. Ganon din ako sa'yo. Kaya siguro gusto kitang tulungan at makita. Natahimik si Layan. Hindi nga alam ko paano sasagot. Naramdaman niyang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit ganito? Ngayon lang kami nagkasama ng ganito pero parang ang laki na agad ng impact niya sa akin. Ano na? Tanong ni Isaya habang nakangiti. Speechless? Medyo lang, sabay iwas ang tingin. Ngumiti lang si Isaya, tapos tumingin sa kanya ng diretso. Simula pa lang to. Sana masanay ka. Napatingin si Layan kay Isaya at kahit hindi siya sanay sa mga ganitong moment, napangiti siya. Alam mo, hindi ka bagay sa palengke. Biglang sabi ni Layan habang abala siya sa pag-aayos sa mga panindang gulay sa lamesa. Bakit naman? Tanong ni Isaya habang nakasandal sa poste ng tindahan. Hawak pa rin ang malamig na tubig na binigay ni Layan. Ewan, parang masyado kang... Saglit siyang tumigil. Sinukat ito mula ulo hanggang paa. Clean cut? Mas mukha pang office o kaya pang model kaysa magbuhat ng sako. Natawa si Isaya. So, di mo ko nakikitang nag-aayos ng ampalaya? Actually hindi. Pero ang cute mong tignan habang buhat-buhat po yung sako kanina. Sabay tawa ni Layan. Napangiti si Isaya at naglakad papalapit sa kanya. Ah, ganun ha? So effective pala ang pagpapawis. Che, wala ko sinabing ganun. Tanggi niya, sabay talikod para kunwaring may inaayos. Pero sumunod pa rin si Isaya at tumayo sa tabi niya. So, dahil napahanga kita, pwede ko na ba itanong kung may boyfriend ka na? Napalingon si Layan.
Nagtama ang mga mata nila. Wow! Ang bilis mo naman. Natatawa sagot niya. Kaka-second day mo pa lang sa tindahan ko. Alam mo naman, mabilis kumilos ang may clear intentions. Sagot ni Isaiah habang umiti ng bahagya. Pero seryoso, may boyfriend ka ba? Wala. Simpleng sagot ni Leanne habang tinatakpan ng buhok ang mukha niyang namumula. Busy ako sa buhay. Good. Sagot ni Isaiah at biglang bumaba ang boses niya. Mas seryoso na ngayon. Kasi parang gusto kong maging bahagi ng araw-araw mo. Kung okay lang. Napalunok si Leanne. Hindi siya sanay sa ganito. May lalaking diretsahang nagpapakita ng interes at hindi basta-bastang lalaki ha, kundi si Isaiah Chua. Anak ng isang may-ari ng malaking kumpanya, gwapo, mabait, at ngayon ay nasa harap niya na parang handang buhatin, hindi lang ang sako ng gulay, kundi pati siya. Ang bilis mo masyado, mahina nga sabi habang napapangiti. Paano kung hindi pa ako ready? Okay lang. Di ko naman kailangan madaliin ka. Pero gusto ko lang malaman mo na gusto kita makilala pa. Hindi lang bilang business partner, kundi bilang ikaw. Napahawak siya sa dibdib niya. Literal na naramdaman niyang kumabog ito ng mas mabilis. Baka hindi ako yung inaasahan mong tipo. Simple lang ang buhay ko. Palengke, gulay, bahay. Exactly. Sagot ni Isaiah. Kaya nga ako na-curious sa'yo. Kasi ibang-iba ka sa mga nakasanayan ko. Hindi mo kailangang magpanggap. Ikaw lang, sapat na. Napatawa si Leanne. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o kikiligin sa sagot ng binata. Parang ang galing mo sa linya ah. Promise, hindi ito linya. Ngayon lang ako ganito ka-prangka. Kasi ngayon lang din ako ganito ka-curious. Sabay irap kunwari ni Leanne. Tignan natin kung tatagal ka rito. Baka bukas, mag-quit ka na sa pagiging assistant ko. Challenge accepted ulit. Sagot ni Isaiah. Bukas, mas maaga pa ako sa'yo. May dala pa akong kape. Hoy, huwag kang magdala ng kape. Dito ka nalang uminom. Ako magtitimpla. Ganun ba? Di, may bonus pa akong bonding moment sa'yo. Nakangiting sabi niya, sabay upo ulit sa bangkito. Naupo na ni si Leanne, hawak ang tuwalya at pinupunasan ang batok. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung ano meron ka. Pero, parang gusto ko rin malaman. Napatingin si Isay sa kanya at sa maikling sandaling yon, pareho silang natahimik. Walang salita, pero ramdam ang kilig ng hangin. Gusto mo ba magpahinga muna? Tanong ni Isaiah habang nakatingin sa kanya. Pwede rin. Pero may parating pa akong order. Ikaw muna bahala sa paninda habang kukuha ko sa may terminal. Napakunot ang noon ni Isaiah. Ako? Paano ka may bumili ng 8.5 kilo ng sitaw? Paano ka ibebenta yun? Pahala ka. Sabay tawa ni Leanne. Gamitin mo charm mo. Ganun pala ha? O sige, basta ikaw boss. Tumayo si Leanne at kinuha ang malaking bayong niya. Bago siya tuluyang lumakad palayo, tumingin siya kay Isaiah at ngumiti. Salamat ulit. Hindi lang sa tulong, pati sa effort. Nagtaas ang kilay si Isaiah. Effort pa lang yan. Wala pa tayo sa full package. Natawa siya, sabay alis. At habang naglalakad siya papunta sa terminal, hindi niya maiwasang mapangiti. Bakit parang may bago na ngang chapter ang buhay ko? At si Isaiah, parang gusto kong malaman kung anong role niya rito. Habang nasa tapat ng karinderya, isang matandang tindera ang sumalubong sa kanya. Oy, Leanne! Boyfriend mo na ba yung gwapong yun sa pesto mo? Ang sipag ha! Kanina pa niya inaayos yung ampalaya. Hindi po. Sagot niya agad pero ramdam niyang namumula siya. Kita ko palang parang bagay na kayo.
Aba, ang sweet niyan tumingin sa'yo. Napangiti na lang siya. Kung alam niyo lang, pati puso ko na ayos niya. Maagang nagising si Leanne kinabukasan. Maaliwalas ang umaga pero may halo rin itong excitement at kaba sa dibdib niya. Pagkatapos niya mag-ayos, agad siya nagtungo sa palengke, dala ang bagong harvest sa gulay. Habang naglalakad papunta sa pwesto niya, hindi niya maiwasang mapangiti habang naaalala si Isaiah. Grabe yung kahapon, bulong niya sa sarili. Ang kulit, pero ang bait. At gwapo. Pero ang ngiti niya ay agad napalitan ng pagtataka na mapansin niyang may mga babae sa harap ng pwesto niya. Ang iba ay tumitili, ang iba ay nagpipicture pa. At karamihan ay tila hindi talaga bibili kundi nakikiososyo lang. Ano na naman tong kaguluhan na to? At doon niya siya nakita. Nakaupo ulit si Isaiah sa harap ng pwesto niya. Suot lang ang puting sando, denim shorts, crocs at shades. Simple lang pero lutang ang appeal. Parang model ng local streetwear brand. Relax ang postura nito. Habang ang isang basong taho pero parang sinadya talagang magpapansin. Isaiah? Tawag niya, medyo napalakas. Agad siya nilingon ng binata. At na magtagpo ang mga mata nila, biglang ngumiti si Isaiah na parang kanina pa siya inaantay. Uy, finally! Kala ko hindi ka na darating ulit. Sabay tayo nito. Napansin agad ni Leanne ang ilang babaeng nakatili sa gilid ay biglang natahimik at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Mailang nagwisperan pa, parang ine-expectsyon kung sino ba siya at bakit siya tinawag ni Isaiah ng ganoon. Lumapit siya sa pwesto at binuksan ng sliding door ng tindahan. Ano ka ba? Bakit ang aga mo? Tanong niya. Kunwaring iris, pero kinikilig sa loob. Gusto ko lang tumambay. Wala naman akong lakad. Tapos naisip ko, baka kailangan mo ng katulong. Napataas ang kilay si Leanne. Talaga lang ha? Ikaw nang masipag. Tumawa si Isaiah. Honest, seryoso. Gusto ko talagang tumulong. Dito napaisip si Leanne. Tumalikod siya saglit, kunwaring may inaayos pero in reality, may pilyang ideya siyang nabuo. Aba, kung gusto mo talagang tumulong, edi sige, sabay ngiti. May mga iriripak na gulay dyan. Simulan mo na. Itong 2 sako? As in, puno? Tanong ni Isaiah, medyo nanlalaki ang mga mata. Tumango si Leanne, bitin ang ngiti. Oo. Gusto mong tumulong, di ba? Seryosong sabi niya, pero sa loob-loob niya ay halos gusto niya nang matawa sa mukha ni Isaiah. Hindi na siya nito sinagot. Tumayo lang si Isaiah, nag-crack ng neck at balikat tapos nagsaludo. Challenge accepted. Sabay talikod at naglakad palayo. Kala ko matatakot. Aba, may gana pa talaga sa lubungin ng challenge? Natatawang bulong ni Leanne habang pinapanood itong papalayo. Ilang minuto lang ang lumipas sa isa-isa na niyang nakita si Isaiah na nagbabalik na buhat-buhat ang mga sako ng gulay na naripak niya na. Pawis sa pawis ito pero hindi umaangal. Tila ba ginagawa niya iyon dahil gusto talaga niya, hindi dahil pinilit lang. Nang maiakyat na ang huling sako, naupo ito sa upuan sa loob ng tindahan. Habol ang hininga. Okay, Hingal nito. aminin mo. Impress ka sa akin. Napatawa si Leanne. Hindi naman sa impress, pero medyo na-surprise ako. Kala ko magbibiro ka lang. Kapag para sa'yo, hindi ako nagbibiro. Sabay kindat ni Isaiah. Napailing siya, pero hindi mapigilan ang pamumula ng pisngi. Gusto mo ng tubig? Tanong niya. Sige, kung may yelo, mas okay. Tumayo siya papunta sa mini kitchen ng pwesto. Habang nagsasaling ng tubig, narinig niyang may boses ang babae mula sa labas. Leanne, friend! I'm here na! Hindi na ituloy ni Naomi ang sasabihan niya. Kaibigan ni Leanne na makakita siya ng isang matipunong lalaki sa loob ng tindahan ng kanyang kaibigan. Napalingo si Leanne sa bagong dating at umaliwalas naman ang mukha nito.
Kababata niya si Naomi at matagal na silang magkasama, ngunit nagkahiwalay lang na mag-asawa na ito. Friend! Hindi ko naman alam na may boyfriend ka na pala ha! Sabay tingin nito na makahulugan sa kaibigan niya. Ano ka ba? Hindi ko naman yan boyfriend. Depensa naman ito sa kanya. Hindi pa. Singit naman ni Isaiah kaya halos mangisay si Naomi sa kilig at pinagkahampas si Leanne sa braso nito. Alam mo, puro kakagagahan. Pumasok ka na nga at kunin mo ng order mo sa loob. Nakaready na yun. Hello po! Ano pa pangalan nyo? Paano niyo po nakilala tong best friend ko? Kuryoso niya tanong kay Isaiah, isinasantabi ang mga sinabi ni Leanne sa kanya. Ako si Isaiah. Kapartner ko kasi sa business tong si Leanne. Kaya nandito ako para tumulong, tsaka magpalakas na din. Makahulugan niya sabi tsaka tingin kay Leanne na ngayon ay namumula na. Diyos ko! Ang tagal ko nang inaantay na magka-jowa yung best friend ko, kaya botong-boto ako sa'yo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Akong bahala sa'yo, Isaiah. Maingay na sabi ni Naomi bago nakipag-fist bump sa kanya, kaya napakamot na lang siya ng ulo sa kakulitan nilang dalawa. Kinuha na ni Naomi ang kailangan niyang kunin. Hinatid nila ito sa labas ng kanilang tindahan. Pasensya ka na friend at madalang na lang ako makapasyat sa'yo dito ha. Alam mo naman si Hector, ayaw akong mawala sa paningin niya kahit sandali. Hay, kapag may asawa ka naman talaga ang hirap na umalis-alis. Sus, kunwari ka pa na ayaw mo. Patay na patay ka doon nung college tayo. Biro ni Leanne sa kanya kaya natawa silang tatlo. O siya papaano, aalis ako ha. Isaiah, yung usapan natin ha, huwag mong kakalimutan. Huwag kang mag-alala, Naomi. Akong bahala dito sa kaibigan mo. Huling hirit ito bago umalis si Naomi papaalis. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. Sita sa kanya ni Leanne na may kasamang hampas pa sa braso. Tumawa si Isaiah at dahan-dahan binitiwan ang braso niya. Thank you. Para saan? Kasi kahit hindi mo aminin, alam kong may nararamdaman ka na rin sa akin. Hindi na siya sumagot, pero sa loob niya, umaamin na ang puso niya sa isang bagay na matagal na niyang gustong itanggi. At sa kabila na selos at kaba, may kilig pa rin nangingibabaw. Kinabukasan ulit, maaga pa lang ay ginising na si Leanne. Hindi niya alam kung bakit pero parang excited siyang pumasok sa palengke. Nagsuklay siya ng buhok, naglagay ng kaunting lip and cheek tint at siniguradong maayos ang suot niyang simpleng dress na may apron. Ano ba tong ginagawa ko? Bulong niya sa sarili habang kinikilig. Hindi niya masabi kung dahil ba sa bagong opportunity o dahil kay Isaiah. Pagdating niya sa pwesto, nandoon na si Isaiah. Nakaupo ulit sa bangkito habang nililinis ang mga basket ng gulay. Uy, ang aga mo ulit ah. Bati niya. Ngumiti si Isaiah. Good morning, boss. Ready na ako magbenta. Teka lang, boss agad? Natatawang sagot ni Leanne. Siyempre, business partner tayo, di ba? Teamwork. Sabay kindat ng binata. Medyo na-conscious tuloy si Leanne. Hindi niya maipaliwanag pero tuwing ngingitian siya ni Isaiah para may fireworks sa dibdib niya. Habang binubuksan niya ang tindahan at inaayos ang paninda, tinulungan siya ni Isaiah sa pagbuhat ng mga sako ng gulay. Tuwing magtatama ang kamay nila, pareho silang natutulala. Ilang beses pa silang nagkakabanggaan na siko o balikat. Sorry, sabay-sabay nilang sinasabi habang nagkakatinginan. Okay ka lang ba? Tanong ni Isaiah habang pinupunasan ng tuwalya ang batok niya. Okay naman. Ikaw, kaya pa? Tanong ni Leanne pabalik. Para sa'yo, kaya ko kahit 10 sako pa. Sagot ni Isaiah sabay ngiti. Loko ka talaga. Tawa ni Leanne pero hindi niya maitago ang kilig. Pakiramdam niya totoo ang sinasabi ni Isaiah.
Pagsapit ng tanghali, nagsimula ng kumonti ang tao sa palengke. Umupo sila sa gilid at nagsalo sa isang simpleng lunch. Fried tilapia, itlog na maalat, kamatis at kanin. Si Isaya pa ang nagsandok ng pagkain para sa kanya. Sanay ka sa ganitong pagkain? Tanong ni Lian. Actually, oo. Namiss ko nga to eh. Sobrang busy sa work. Puro fast food na lang. Dito, may pakiramdam ka na may bahay ka. May pamilya. Hindi nakaimik si Lian. Kasi totoo yun. Matagal na siyang gustong magkaroon ng ganitong connection sa ibang tao. Yung tipong hindi lang customer or kaibigan sa palengke. Yung taong magpaparamdam sa kanya na mahalaga siya. Napatingin siya kay Isaya. Nakasalampak lang ito sa bangkito. Pawisan pero ang gwapo pa rin. Simpleng tao pero may dating. Bakit ka nga pala sumama sa business ng mama mo? Tanong niya. Actually, I wanted to start learning the ropes. Sabi niya, I need to learn from the ground up. Kaya ito ako. Literal na nasa ground. Natatawang sagot ni Isaya habang tinuturo ang sahig ng palengke. Ako, paano ako napasok sa plano niyo? Tanong ni Lian habang umiikot ang kutsara sa kanin. Biglang seryoso ang tingin ni Isaya. Kasi, you're different. You're real. Di mo kailangang magpanggap para lang mapansin. Biglang napayuko si Lian. Kinilig siya pero ayaw niyang ipahalata. Bigla na lang may sumigaw. Ate Lay! May bumibili! Tumayo agad si Lian. Duty calls, sabi niya habang naglalakad pabalik sa pwesto. Habang nakatingin si Isay sa kanya, bigla siyang napangiti nang hindi niya namamalayan. Kakaiba ka talaga, Lian. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng hapon, sabay silang nagligpit ng mga paninda. Madilim na nang matapos sila. Hatid na kita. Alok ni Isaya. Wag na, kaya ko naman. Insist ako. Ayoko ng babae na umuuwi mag-isa sa ganitong oras. Sabi ni Isaya habang kinukuha ang basket na bitbit ni Lian. Habang naglalakad sila pa uwi, nagkukwentuhan lang sila tungkol sa mga gulay, sa bata nilang pangarap at sa future. Para matagal na sila magkaibigan. Pagdating sa bahay ni Lian, napatingin si Isaya sa bahay. Dito ka nakatira? Oo, simpleng bahay lang pero masaya kami dito. Mas masaya siguro kung andito rin ako araw-araw. Bulong ni Isaya sabay ngiti. Naputulala si Lian. Ano raw? Wala. Sabi ko, masaya ako na andito ako ngayon. Sabay iwas ang tingin ni Isaya. Hindi na siya pinilit ni Lian. Salamat sa paghatid ha. Ingat ka. Ngumiti si Isaya. Anything for you. Pagpasok ni Lian sa bahay, dumiretso siya sa kwarto at humiga. Hawak-hawak niya ang maliit na bulaklak na napulot ni Isaya kanina sa gilid ng palengke at inabot sa kanya. Simple pero espesyal. Bakit pa ganito? Hindi pa man matagal. Parang gusto ko na siya. Bulong niya habang nakatingin sa kisame. Hindi niya alam kung saan hahantong to, pero isa lang ang sigurado. Unti-unti, bumabago ang mundo niya at may pakiramdam siyang isa si Isaya sa dahilan kung bakit. Maaga ulit dumating si Lian sa palengke. Katulad ng kahapon, dala niya ang isang bagong energy na hindi niya maintindihan. Parang excited na kinikilig na may konting kaba. Pagdating niya sa pesto, wala pa si Isaya. Napakunot noo siya. Akala ko ba maaga siya lagi? Bulong niya habang inaayos ang mga kamatis at repolyo sa ibabaw ng lamesa. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay may dumating na delivery truck sa harap ng palengke. Bumaba doon si Isaya. Pawisan, may hawak na listahan at may suot na face mask na nakababa. Agad siyang lumapit kay Lian. Sorry, ngayon lang. Dumiretso ako sa supplier. Kinuha ko lahat ng orders mo for the week. Bugad ni Isaya sabay abot ng listahan. Ha? Ikaw talaga kumuha?
Sabi ko kahapon ako na lang dapat. Medyo gulat at halong tuwa ang boses sa Lian. Gusto kitang tulungan para makapagpahinga ka naman minsan. Sagot ni Isaiah sabay ngiti. Napangiti si Lian habang tinatanggap ang papel. Bait mo naman. Depende sa kausap. Kindat ni Isaiah. Natawa si Lian sabay sabing, corny mo. Habang iniayos sila ang mga bagong dating na paninda, nagkukulitan lang silang dalawa. May time na pasimpleng tinititigan ni Isaiah si Lian habang abala ito sa pagbibilang ng repolyo. Minsan naman si Lian ang pasimpleng sumusulip sa kanya habang nag-aayos ng tray ng sitaw. Hanggang sa biglang may isang babae na lumapit sa pwesto. Isaiah! Tawag nito habang naka-wave pa. Napalingon si Lian. Maganda ang babae. Maputi, mahaba ang buhok, naka-blouse at skinny jeans. May bitbit pang iced coffee. Uy, Marga! Bati ni Isaiah. Lumapit ang babae at agad siyang niyakap na mahigpit. Nanlaki ang mata ni Lian habang pinagmamasdan sila. Oh my gosh! Ang tagal natin hindi nakita! Nasa palengke ka na pala ngayon? Tanong ni Marga sabay tawa. Well, part-time lang. Tinutulungan ko lang si Lian dito. Sabay tingin ni Isaiah kay Lian pero nakita niyang umiwas ito ng tingin. Siya pala si Lian? Tanong ni Marga habang palihim na tinitignan mula ulo hanggang paa si Lian. Hi! I'm Marga. Best friend ni Isaiah since high school. Sabay ngiti. Napilita si Lian ngumiti. Hi! Mahina niya sagot. Hindi niya alam pero para may kurot sa dibdib niya habang pinagmamastan ang closeness ng dalawa. Grabe, you're so blooming ngayon ah! Sambit pa ni Marga habang hinahaplos ang braso ni Isaiah. Ganun ba? Natatawang sagot ni Isaiah. Pero nang lingunin niya si Lian, nakita niyang abala na ito sa pag-aayos ng talong at hindi na nakikihalubilos sa kanila. Marga, wait lang ah. May ayusin lang ako saglit. Sabi ni Isaiah, sabay lapit kay Lian. Okay ka lang? Tanong niya. Ha? Oo. Bakit naman hindi? Malamig ang tono ni Lian habang patuloy sa ginagawa. Tingin mo ba nagsaselos ka? Tanong ni Isaiah habang inaangat ang isang kilay. Napatingin si Lian sa kanya. Bakit naman ako magsaselos? Best friend mo naman, di ba? Pero ramdam niya sa tono ng sarili niyang boses na hindi siya kumbinsido. Seryosong sagot ni Isaiah. Kung ako sa'yo, magsaselos talaga ako. Kasi kung ako'y nasa posisyon mo, malamang, inis na ako. Napapikit si Lian at huminga ng malalim. Isaiah, ayoko ng drama. Kung may babae kang espesyal sa'yo, sabihin mo para wala ng gulo. Tahimik si Isaiah ng ilang segundo. Lumapit pa siya at bumulong. Wala akong ibang babae na gusto, kundi ikaw lang. Napalingon si Lian. Gulat. Ha? Ngumiti si Isaiah. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Iba ka. Ikaw lang yung nakakapagpakaba ng puso ko sa ganitong paraan. Natahimik si Lian. Hindi niya alam ang sasabihin. Kung nagselos ka man kanina, ibig sabihin lang nun, may chance ako sa'yo. Dagdag ni Isaiah sabay kindat. Natatawa na lang si Lian pero hindi niya maitago ang pamumula ng pisngi. Ewan ko sa'yo, sobrang confident mo. Confident kasi may dahilan. At dahil gusto ko talaga mapalapit pa sa'yo. Isaiah? Salamat. Kahit minsan nakakainis ka, hindi ko maitatanggi. Kinikilig din ako sa'yo. Nagkatingin na silang dalawa. Tahimik ang paligid pero para sa kanila, parang may sariling mundo. Tumikim si Marga mula sa likod, dahilan para magkalas sila sa titigan. Sorry, aalis na ako. May meeting pa pala ako, sabi ni Marga habang nakangiting pilit. Ngumiti si Isaiah. Ingat. At habang papalayo si Marga, biglang bumulong si Lian. Best friend mo nga la talaga siya? Promise.
Sagot ni Isaiah. Pero ikaw, baka hindi ko lang best friend. Baka ikaw na rin yung the one. Ewan ko sa'yo. Natatawang sagot ni Leanne. Pero sa loob-loob niya para siyang nilulunod ng kilig. Kinabukasan, Sabado. Walang palengke si Leanne kaya inaya siya ni Isaiah na mag-break muna sa busy life nila. Nakita sila sa isang coffee shop malapit sa Baywalk. Tahimik, cozy, at may overlooking na dagat. First time ko dito, sabi ni Leanne habang inikot ang paningin sa paligid. Talaga? Favorite ko to. Lalo pag sunset. Ang ganda ng view. Sagot ni Isaiah habang inaabot ang menu sa kanya. Bakit mo ko dinala dito? Tanong ni Leanne sabay kindat. Wala lang. Gusto ko lang makasama yung taong lagi nasa isip ko lately. Sagot ni Isaiah. Seryoso ang tono. Napayuko si Leanne, pilit itinatago ang kilig. Ang aga-aga, cheesy mo na. Hala, totoo naman. Promise, mula nung araw na binuhat ko yung 5 sako ng gulay mo, hindi na kita nakalimutan. Loko ka talaga? Natatawang sagot ni Leanne. Dumating ang in-order nilang drinks at pastries. Tahimik sila ng sandali habang kumakain, pero ramdam mo yung tensyon, yung soft tension na nakakakilig. Pwede ba kitang tanungin? Tanong ni Isaiah habang nakatitig sa kanya. Sagot ni Leanne habang nagsip ng ice latte. Sa dinami-dami ng lalaking siguro nakikita mo araw-araw sa palengke, bakit mo ko pinansin? Napaisip si Leanne. Hindi ko rin alam. I mean, noong una, akala ko rich kids ka lang na nagpapasikat. Pero nung nakita kong willing ka magbuhat ng sako, maghintay sa tabi, at sumuporta kahit hindi mo na kailangan gawin, doon kita na-notice. Ngumiti si Isaiah. So, na-fall ka na? Grabe tong lalaking to. Ang kapal. Sabay-sabay ng tissue sa mukha niya. Ngumiti lang si Isaiah. Aminin mo na kasi, Leanne. Tahimik. Biglang lumakas ang ihip ng hangin mula sa dagat. Sabay silang tumingin sa labas ng glass wall ng cafe. Sunset na. Gintong-ginto ang langit. Ganda, sabi ni Leanne. Yup, pero mas maganda ka pa rin. Pagbulong ni Isaiah. Lumingon si Leanne, nakakunot ang noo. Isaiah. Hindi pa siya tapos magsalita na biglang lumapit si Isaiah. Hindi agad nahalata ang intensyon nito, pero nung halos ilang inches na lang ang pagitan ng mga labi nila, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leanne. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Isaiah, mahina pero diretso. Hindi agad nakasagot si Leanne, hindi pa rin siya umiiwas. Tumango lang siya. Konti lang, pero sapat na para maitindihan ni Isaiah. Dahan-dahan siyang yumuko at humalik sa labi ni Leanne. Hindi ito bastos, hindi rin madiin. Sakto lang, tama lang para magparamdam ng damdaming matagal nang tinatago. Isang maikling halik, pero sapat para bumagal ang oras. Pagkatapos, ngumiti si Isaiah. Grabe, ang tagal ko nang gustong gawin yun. Hindi makatingin si Leanne, namumula ang muka. Hayop ka? Pinakaba mo ko sobra. Tara, sabi ni Isaiah sabay hawak sa kamay ni Leanne. lakarin natin yung Baywalk habang sunset pa. Tahimik lang silang naglakad, magkahawak kamay. Wala na masyadong salita, pareho silang nakangiti lang. Minsan hindi mo kailangan na maraming kwento. Minsan sapat na yung nararamdaman mo habang kasama mo yung taong nagpapasaya sa'yo sa simpleng paraan. At sa loob-loob ni Leanne, naisip niya, baka nga ito na yun. Baka ito na ang simula ng bago at masayang yugto sa buhay niya. At kung ganito araw-araw, aba, hindi na niya papakawalan si Isaiah. Linggo ng umaga, mataas ang sikat ng araw pero hindi mainit. Tahimik at presko ang simbahang yon. May mga ilang tao na nagdarasal na sa gilid. May mga nag-iikot na mga matatanda at bata.
Doon nagtagpo uli sina Leanne at Isaiah. Salamat Leanne sa pagpunta dito. Sabi ni Isaiah habang hawak-hawak ang kamay niya. Alam kong hindi to basta-basta para sa'yo. Lalo na at first time mo dito. Naku, hindi naman ganun kalaki ang problema. Sagot ni Leanne na may halong ngiti. Masarap din naman ito. Iba yung peace of mind na nare-release mo sa loob ng simbahan. Laklakad sila papasok sa loob ng simbahan. Tahimik pero ramdam ng excitement sa puso ni Isaiah. Pagkatapos sa misa, habang naglalakad sila palabas, tumigil bigla si Isaiah. Tinitigas si Leanne na parang hindi makapaniwala na nandoon siya. Leanne, Sabi niya na medyo nanginginig ang boses pero buo ang tingin. alam mo ba? Dito sa simbahan na to, gusto kitang ipakasal. Napangiti si Leanne, medyo natulala, hindi agad makapagsalita. Dito? Sa simbahan mismo? Tanong niya habang kinakagat ang labi para hindi halata ang kilig. Oo, sa simbahan na ito, gusto kong harapin lahat ng tao at sabihin sa kanila na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hawak kamay siya ni Isaiah at parang tumigil ang mundo nila sa iilang saglit. Parang sila lang ang tao sa buong paligid. Pero teka, seryoso ka ba? Kasi baka trip mo lang to tapos mamaya tatakbo ka. Biro ni Leanne na may ngiti. Hindi napigilan ni Isaiah ang tawa. Hindi ako tatakbo. Alam mo naman, matagal na kitang gusto. At ngayon, handa na akong gawin lahat para sa'yo. Napangiti si Leanne ng malambing at sa pagkakataong yun dahan-dahang nilapit ni Isaiah ang mukha niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Sobrang taas ang tensyon, sobrang lambing. I'm serious, Leanne. Gusto kong maging simula to ng bagong buhay natin. Muling nilapit ni Isaiah ang kanyang mga labi sa labi ni Leanne. Mas matagal ngayon ang halik, malambing, puno ng pangako at pagmamahal. Unti-unting napapalibutan sila ng ibang mga nagdadasal pero hindi na nila napapansin dahil sa sarili nilang mundo. Pagkatapos ng halik, bahagyang napapayuko si Leanne habang nakangiti. Isaiah, ang lakas ng impact nito sa puso ko. Gusto kong maging espesyal ka sa buhay ko. Hindi lang bilang business partner, kundi bilang future wife ko. Sabi ni Isaiah sabay hawak sa kamay at niyayakap ng mahina si Leanne. Nakita ni Mrs. Chua sa gilid. Nakangiti na parang proud na proud siya sa anak at kay Leanne. Salamat, Isaiah. Naipakilala mo ang isang espesyal na tao sa iyo. Sabi ni Mrs. Chua sa sarili niya habang pinagmamastan ang magkasintahan. Hindi man bigla nilang nasabi kung kailan ang wedding. Ramdam nila na simula nung araw na iyon, may bagong pag-asa silang sabay na tinatahak. Puno ng pangarap, pag-ibig at tiwala. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.